Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian E. Mendoza. Ito po ang aking daily devotion ngayong araw, October 16, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series about po sa 7 Secrets to a Joyful Life. 7 sikreto patungo sa masayang buhay, sa maligayang buhay. Specifically, ang magiging topic po natin for today is about connection. Connection remain in Christ. At ang ating talata po para sa araw na ito ay manggagaling sa John chapter 15 verse 11. Sabi po rito, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sa Tagalog po, ang mga bagay na ito ay sinabi sa inyo upang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ngayon po, tayo ay tadako sa mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, true joy cannot be found in the world. Ang totoong kaligayahan po ay hindi natin at kailanman hindi natin matatagpuan dito sa mundo. Dahil ang ating mundo ay puno po ng kasalanan, puno ng mga makamundong bagay. Yes, may mga bagay na maaaring magpaligaya, magpasaya sa atin dito sa mundo. Pero yung tunay na kaligayahan ay hindi po natin makikita dito sa lupa. Dahil pangalawang katuruan, true joy can only be found in Christ. Ang totoong kaligayahan po ay hindi natin makikita dito sa lupa, hindi natin makikita dito sa mundo, kundi ito ay ating makikita sa ating Panginoong Kristo. Pangatlong katuruan po natin is about true joy can only be experienced when we obey Christ. So, gaya po ng sabi ko kanina sa ikalawang katuruan, ang tunay po na kaligayahan ay matatagpuan sa ating Panginoong Kristo. At kung matatagpuan ito sa ating Panginoong Kristo, so paano natin ito nararamdaman? Dapat tayo ay sumusunod, tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Kailangan kapag andito tayo sa mundo, dapat ang ginagawa natin is mga bagay na nakakalugod sa Panginoon, hindi yung mga bagay na ikakalugod ng mundo. Kailangan iwasan natin yung dating tayo, yung dati na tayo na sumusunod o gumagawa ng mga kasalanan, gumagawa ng mga makamundong bagay. Dapat iwanan na natin yun dahil ang tunay na kaligayahan ay hindi po matatagpuan sa mga ito. Ito po ay matatagpuan sa Panginoong Kristo at ito ay matatagpuan kapag tayo ay nag-obey, sumunod, naglingkod sa ating Panginoong Kristo. Kaya naman po para sa ating application, ano po, stop looking around, look up. Huwag na po natin hanapin yung kaligayahan, yung joy sa ating paligid, pagkos ito ay ating hanapin sa taas. Tayo ay tumingin sa taas, tayo ay matatagpuan natin ang tunay na kaligayahan sa taas. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa ating Panginoong Kristo. Ikalawa, cultivate a deep connection with Jesus. So once na matagpuan natin ang ating Panginoong Kristo, ngayon na alam na natin na sa ating Panginoong Kristo matatagpuan ang tunay na kaligayahan, dapat mas palalimin pa natin ang ating connection, ang ating relationship sa ating Panginoon. Kaya naman para sa pangatlo, obey Christ and experience complete joy. So, paano ba natin mapapalalim ang ating relationship sa ating Panginoon Kristo? Magagawa natin yan kapag tayo ay sumusunod sa mga kautusan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kapag tayo ay nag-o-obey, tayo ay nasa Panginoon Kristo na. Kasi kapag tayo po ay nasa Panginoon Kristo na, kailangan wala na sa atin yung mga makamundong bagay. Yes, there are times na tayo ay nagkakamali, pero dahil nasa atin na ang Holy Spirit, nasa atin na, tayo ay tagapaglingkod na ng ating Panginoon Kristo. Merong susundo sa atin pabalik sa ating Panginoon Kristo, at yun ay ang Holy Spirit. Kaya naman tayo ay wag nang lumingin pa sa paligid natin. Instead, tayo ay tumingin sa taas. Tayo ay mag-focus, ituon natin ang ating mga paningin sa ating Panginoon Kristo. Tayo ay
Once na makita na natin ang ating Panginoong Kristo, tayo ay mag-focus sa Panginoong Kristo at i-obey ang kanyang mga pinapagawa sa atin dito sa mundo.